Esther, di ba? Okay. Ano to? Okay, God's morning mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Thursday, March 13 na po, 2025, ngayong taong ito. At ngayon muli sa ating daily devotion. Ngayon dito sa ating God's morning, tayo po ay dadako sa topic na pinamagatan nating silence or salvation. Ito po ay mula sa aklat ni Esther, no? Chapter 4, verse 14. Ngayon po tayo ay tutulungan ng aking sister wife para sa pagbabasa ng talata. Ito po ang ating ito. Yan. Magandang umaga po sa ating lahat. Sabi nga po sa Esther 4:14. Kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo, ngunit malilipol ka at ang iyong sambahayan, anong malay mo? Baka nga ang dahilan kung bakit ka naging reyna ay para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng kaalaman upang maunawaan ang iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal na binibigay mo sa bawat isa sa amin, sa kalakasan ng katawan, sa kagalingan na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, O Lord. Maraming salamat po. This are praying in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Sa mapagpalang umaga sa ating mga kapatid by online na ngayon ay kasama na rin natin. At nandiyan na rin si Ate Lilibet Chua. Sama rin natin si Pastora Fe Andal. Yan, si Ate Cindy Mercado. Good morning din po sa inyong lahat. At ngayon po sa ating talakay ito ay napakagandang istorya, no? Ng pananampalataya, no, na ng katapangan, no. At ito po ay nagmula sa ating sabi nga ito ay si Esther, no, isang reyna, no, na napili, no, na pumalit, no, na bilang asawa ni Xerxes, no. At dito po ay ni Asherea. At dito po sa ating talatang ito sa Esther 4:14 ay isang pahayag ng isang paghamon o naghahamon sa atin ng pagkilos sa gitna ng kahirapan. Tayo ba ay kikilos ayon sa sinasabi ng Biblia o mananahimik na lang tayo at hahayaan na mangyari ang lahat, no? Ito ay nagpapatungkol sa atin ngayon kung paano dapat natin tingnan ang mga bagay na naaayon sa Panginoon Diyos o ano nga ba ang kalooban ng Panginoon Diyos o paano natin makikita ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, dito sa pamamagitan ng pahayag na ito ay matutuklasan natin ang isang layunin na natin bilang isang mga Kristiyano. At katulad ng talatang ito ay nakita po natin dito na sa pamamagitan ng mga salita ni Mordecai, no, kay Esther, ay ito po ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkilos sa katuwiran at mga kahinatnan ng pagiging tahimik. Pinakita niya dito, mananahimik ka na lang ba o kikilos ka? Parang ganun. Si Mordecai po ay isang Hudyo na nanirahan sa Susa. Ang Susa po ay isang kabisera ng Persya. Ngayon po ito ay Iran, no? Para ho maunawaan po natin yung Persya ngayon, yan po ay Iran ngayon. Na siya po ay pinsan, no? Si Mordecai ay pinsan at tagapag-alaga ni Queen Esther na naging sabi nga siya po ay naging reyna, no, sa alalim sa pamamahala ni Haring Hasuero ng Xerxes or si Xerxes I, no, kilala rin po siya bilang Xerxes I.
Kilala si Mordecai dahil sa kanyang katapatan at katapangan. Nang matuklasan niya ang isang balak na patayin ang hari, agad niya itong iniulat na nagligtas sa buhay ng hari. Nang magplano si Haman, no, si Haman ang pinunong ministro ng hari at nagplano po siya na puksain ang mga Hudyo. At dito po nakita natin si Mordecai at sa tulong ni Reyna Esther ay nagtagumpay upang pigilin ang plano ni Haman at nagligtas sa kanyang mga kababayan sa mga Hudyo. At ito rin po ay tinatawag na kapistahan ng Purim. Ang kapistahan po ng Purim ay pinagdiriwang bilang pag-aalala sa tagumpay na ito sabi nga ang salitang Purim ay nangangahulugang mga kapalaran o mga lote, no? Ang mga lote parang ginagamit po rin namin yan sa bill of quantities, ano, yung lot, no, sinasabing lot, yung lot basta bultuhan na yan kung ano yung mangyari yun na yun, no? At sabi nga ito po ay tumutukoy sa paraan kung paano pinili ni Haman ang petsa para sa paglipol ng mga Hudyo sa pamamagitan ng paghahagis ng lote, ano? Parang guys, ano ito? Kung ano yung maging kalabasan nun, yun ang mangyayari. At dito ho, sa kapistahan ay puno ng kagalakan at pagdiriwang na kinabibilangan ng mga kaugaliang tulad ng ito po yung kaugalian ng mga Hudyon ho, ito yung pagbasa ng Magila sa salita nila at ito yung tinatawag din po na aklat na Esther. Ito po yung katulad na ating pinag-aaralan ngayon. Pinag-aaralan din po nila yan. Ito po yung pagbibigay ng mga regalo sa mga kaibigan at kapamilya o yung tinatawag ding Mishalak Manot o ito po yung pagbibigay ng limos sa mga mahihirap o matanot lebianim, no? At ang pagkain ng isang piging. So maaaring nagsusuot din ng mga kasuotan at maskara at sumisimbolo sa pagtatago. Ito po yung pagsusuot ng maskara, ito po yung kaugalian dahil ito po yung pagkilala bilang sa pagtatago ng tunay na pagkakilala ni Reyna Esther bilang isang Hudyo. Ang Purim ay pinagdiriwang taon-taon sa ika-14 na Adar o ika-12 buwan ng kalendaryong Hebreo. Sa mga taong may dagdag na buwan o yung leap year, pinagdiriwang ito sa ika-14 na Adar 2. No? Sa Jerusalem po at iba pang sinaunang mga lungsod na may pader, pinagdiriwang ito sa ika-15 ng Adar. At ngayon po sa modernong panahon, ang Purim ay isang masiglang pagdiriwang na nagtatagpo ng mga pamilya at komunidad sa isang araw ng kagalakan at paggunita. At dito po sa ating talata ito po ay nagpapakita ng panawagan sa pagkilos. Ibig sabihin, may mga sitwasyon sa ating buhay na dumaraan pero laging nagtatanong yan, ano ang gagawin ko, no? O paano ang gagawin kong pagkilos? Ano ang gagawin natin? Parang katulad natin sa buhay natin, sa araw natin ngayon, napakahalaga ng salita ng Panginoon Diyos. Dapat ba nating panghawakan ang salita ng Panginoon Diyos? Dapat ba nating tayuan ang sinasabi ng Biblia? Dapat ba nating kumilos ng naaayon sa Biblia? No? At dito sa ating talata ngayon, ito ay nagpapahiwatig sa atin ng panawagan sa tamang pagkilos natin. Nakatulad ng ating naikwento patungkol, isang maikling kwento pero maganda po basahin natin yung buong chapter. Binigyan lang po natin ng background, no, upang maintindihan natin ang ating kwento na ito. Kung tatalakayin natin isa-isa ay baka abutin tayo ng ilang oras. Subalit dahil dito ay inaanyayahan ko po ang lahat na basahin po yung buong chapter ng Esther. Napakaganda ho ng kwentong yan. At dito ay sa ating aral ngayon mula dito sa ating tinatalakay ay nagpapakita po na ano nga ba ang tamang pagkilos natin. Ang dito sa talatang ito ay nagpapakita ng isang pag-uudyok para kay Esther na lumaban para sa kanyang mga tao. Ang salitang kapag, sabi nga doon, ipinagwalang bahala mo
ang pangyayaring ito, no? Napakatindi, no? Ay, bahala ka. Reyna na ako eh. Maliligtas naman ako, no? Pero sabi nga, ay merong kakibat na isang consequences ang hindi pagsunod. Ito po ay nagpapahiwatig na hindi katanggap-tanggap na manatiling tahimik sa harap ng anumang panganib. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag na maging tagapagtaguyod ng katwiran at hustisya, na hindi nag-aalangan, na magsalita laban sa mga walang katarungan. No po, sabi nga sa atin ng Mikas 6 verse 8. Itinuturo na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Amen. Di ba, minsan nararanasan po natin yung parang conviction. Dapat gawin ko ito eh. Parang hindi tayo natatahimik hangga't hindi natin nagagawa ang mga bagay, lalo na ito ay pinagagawa ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po ito ay may pag-uudyok at ito ay may pagtuturo mula sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At dito makikita po natin ang pagiging makatarungan, mahabagin at mapagpakumbaba ay nagpapakita rin po ng ang pagiging tagapagtaguyod ng katwiran ay hindi lamang isang opsyon, kundi isang mahalagang bahagi ng pagsunod sa Diyos, na kung tayo ay lumalakad sa katwiran at katotohanan, tayo ay nagiging malaya. Ano ho, napapansin po ba natin yun? Ay maluwag sa pakiramdam. No ho, parang nagbibigay ito sa atin ng isang kalakasan. Kaya nga sinasabi rin po sa atin ng Psalms 82 verse 3. Mga awit, 82 verse 3. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila, huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Amen. Ito po ay nagbibigay ng direktang utos sa bawat mananampalataya na ipagtanggol ang mga nangangailangan. At ang pagiging tagapagtaguyod ng hustisya ay nangangahulugan ng pagiging boses ng mga taong hindi makapagsalita para sa kanilang sarili. Minsan, may mga tao tayong nakaka-encounter na ganyan. At tayo minsan ay tinatawag ng Panginoon upang maging boses ng mga taong ito. Hindi sa pamamaraan na magaspang, kundi sa pamamaraan na mayroong kalumayan. Sabi nga, be wise as a serpent, but be gentle as a dove. Yan ang lagi nating napapakinggan. Ano ho? At dito sa Matthew 5 verse 10, may paalala po sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Amen. Dito medyo nakakatakot, no? Mapalad ang mga inuusig kasi nga maaring usigin tayo dahil dito sa pananampalataya. Tandaan po natin ang pag-uusig na sinasabi dito ay tungkol sa pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi ito yung mga kaso dahil ikaw ay gumawa ng mali o ng hindi tama. Dito po sa talatang ito ay nagpapakita ng pagiging tagapagtaguyod ng katwiran. Ito po ay maaaring magdulot ng pag-uusig. No? Ngunit ang tayong mga Kristiyano ay dapat na handa na harapin ang bawat hamon na ito dahil ang gantimpala ay mas malaki kaysa sa mga kahirapan. Sabi nga rin sa atin ng Proverbs 31 verse 8 to 9. Ipagtanggol mo ang mga di makalaban, ipaglaban ang kanilang karapatan. 9. Ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katwiran, at igawad ang karunungan sa api at mahirap. Amen. Kaya nga, sa mga nasa posisyon ngayon, na nasa gobyerno, ay marami ang nakikipaglaban sa katwiran, marami ang nakikipaglaban, subalit marami rin ang, sabi nga natin, nakikita, nagtatalo. No? Yung mga baliko, yung mga tuwid, binabaliko. Yung mga baliko, itinutuwid. No? Kaya nga, dito sa atin, sa ating, ito po ay
panawagan ng Panginoon at sinasabi ng Panginoon na ang pagiging tagapagtaguyod ng katwiran ay isang aktibong gawain. Hindi sapat na umupo lamang at manood at kailangan nating kumilos at ipagtanggol ang mga nangangailangan. Sa ating buhay, tayo ay maaring walang magawa. Subalit, maaring nating itong gawin sa ating kapwa. No? Sabi nga, maaring hindi tayo marinig ng mundong ito. Maaring minsan puro sentimento ang ating sinasabi sa mga social media. Maaring hindi yan makatulong, maaring nakakatulong din sa iba. Subalit lagi nating tandaan na sa ating mga pagkilos ay dapat meron po tayong conviction sa ating Panginoon na gawin ang mga bagay na ito. Na meron tayong kalayaan ayon sa Espiritu ng katotohanan na nagbibigay, nagpapalakas sa atin upang maging daluyan tayo ng pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Hindi mula sa ating galit o sa ating emosyon o sa ating sariling mga nararanasan, kundi sa kapakinabangan na sinasabi at itinuturo sa atin ng Biblia. Tayong lahat ay may pananagutan sa kaligtasan na ipinagkakalob ng ating Panginoon Diyos. At dito sa talatang ito ay nagpapahayag na ang pagliligtas ay hindi automatiko. Hindi lang basta mangyayari ang katwiran. Kailangang may pagkilos para maganap ito. At ang pag-asa, sabi nga doon, sa may maliligtas din ng mga Hudyo ay hindi sapat. Tandaan po natin na kung tayo man sa ating buhay ay tayo minsan ay tinatawag ng Panginoon upang ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos, balit nagkikipit balikat lamang tayo, tumatalikod, maraming excuses, ay maaaring maligtas din sila. Subalit, tandaan natin, mas maraming maliligtas kung ikaw at ako ay patuloy na magpapahayag ng salita ng Panginoon Diyos. Ang pananagutan sa pagliligtas ay nasa mga tao, nasa atin. Tulad ni Queen Esther na nasa posisyon na kumilos, ang talata ay nagsasabi na baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Katulad ng mga pangyayari sa ating buhay, maaring ang pagkakataon mo ngayon, ang sitwasyon mo ngayon ay gagamitin ng Panginoon Diyos upang may maligtas na mga tao. Tayo rin ay may mga pananagutan na maging kasangkapan sa pagliligtas ng iba, lalo na ng mga nangangailangan. Mga kapatid natin, sabi nga kung ating susuriin ang ating buhay sa pamilya natin, ilan pa ba ang walang relasyon sa Panginoon Diyos? Sa ating mga kaibigan, ilan pa ba ang walang relasyon sa ating Panginoon Diyos? Sa ating mga katrabaho, ilan pa ba ang wala pang relasyon sa ating Panginoon Diyos? Sa ating mga kliyente, ilan pa ba ang wala pang relasyon sa ating Panginoon Diyos? Maaari nating ibahagi ang ating pananampalataya. Sa pagkakataon ay pinagkakalob ng Panginoon Diyos. Dahil yan ay pananagutan na maaring maging kasangkapan sa pagliligtas ng iba. At maaring katulad din natin sila noon na nangangailangan ng kaligtasan ito. Tandaan natin, ito ang tunay na regalo. Ang regalo ng kaligtasan na nagmumula mismo sa ating Panginoon Diyos. Kung tayo ay nagiging tahimik lamang, ano ba magiging kahinatnan nito? Ang talata ay nagbigay din sa atin ng babala sa kahinatnan ng pagiging tahimik. Ang pagiging tahimik ay hindi lamang kawalan ng pagkilos. Ito ay isang aktibong pagtanggap sa kasamaan. Ulitin ko po, sa ating pananahimik, maaring ito ay pagtanggap natin sa kasamaan. Hayaan mo na. Hayaan mo na silang maging masama. Hayaan mo na sila na mapunta sa impyerno. Ang mga salitang malilipol ka at ang iyong angkan, sabi nga doon sa talatang ito na ating binasa, ay nagpapahiwatig ng matinding kahinatnan ng pagiging tahimik. Hindi lamang ang individual na mapaparusahan, kundi pati na rin ang kanyang pamilya at ang kanyang angkan. Imagine natin na kung wala magbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos, paano kaya yung ating mga kaapu-apuhan? No, hayaan na lang ba natin? Ang pagiging tahimik sa harap ng kasamaan ay nagdudulot ng pananagutan.
Ang diwa na ito ay nagpapakita sa iba pang mga talata, gaya ng Proverbs 24 verse 11. Sige po, basahin po natin ito. Tulungan mo at iligtas ang hinatulang mamatay ng walang katarungan. Amen. Maraming mga tao ngayon ang namamatay na hindi nakakilala sa Panginoon. At maaring yan ay isa sa mga kamag-anak mo, kaibigan mo, katrabaho mo, kliyente mo. At sa bahaging ito, may panawagan ng Diyos. Ang panawagan ng kaligtasan sa mga tao ito. Maaring ikaw ay nakatanggap na sa Panginoon, maaring ikaw ay mayroon ng kaligtasan. Subalit paano ang iba? Paano ang mga susunod na lahi? Kung tayo ay patuloy na mananahimik at hindi maninindigan ng naaayon sa otoridad ng Biblia. Kailangan po natin ang diwa ng pag-asa. Maging ito man ay sa kabila ng mga panganib at paghihirap, dito po sa talatang ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sabi nga doon, baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Ito po ay nagpapakita na ang Diyos ay may mga plano para sa bawat isa. Tayo ay maaaring maging bahagi ng plano ng Diyos. Ang Diyos ay naghahanap ng mga taong handang kumilos para sa kanyang katwiran. Mga taong handang maging kasangkapan ng kanyang mga kamay. Maaaring ikaw na yun. Ang Diyos ay nagmamahal sa katarungan at ang kanyang kagandahang loob ay sumasaklaw sa buong mundo. Sabi nga sa atin ng Psalm 33 verse 5, Gawing parang ipa na tinangay ng hangin habang Ay, mali. Wait lang po. awit Awit. 33 verse 5. Tama. 33. 5. Ang nais niya ay katwirang katarungan. Ang pag-ibig niya ay mundong laganap. Amen. Yan ang nais ng Panginoon. Ipalaganap natin ang kanyang katwiran. Ang mga taong handang kumilos para sa kanyang katwiran ay nagiging bahagi ng kanyang plano para sa mundong ito. Maaaring isa ka na rin doon. Isa ka na rin sa plano ng Diyos na magpalaganap ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Sabi nga sa atin ng ating Panginoong Kristo, ang ating mga gawa ay dapat magningning bilang liwanag sa mundong ito. Matthew 5 verse 16. Gayon din naman, dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Amen. Kaya nga sa lahat ng mabuting nagawa ng ating nagagawa, hindi natin ito pinagmamalaki dahil sa ating sarili, kundi for the glory of God. At ito ang ilaw na sinasabi ng Panginoon. Ang ilaw na nagmumula kay Kristo. Ang ilaw na siya mismo ang gumawa. Ang ilaw na mismong kalikasan ng ating Panginoon Diyos. Ang pagiging kasangkapan sa mga kamay ng Diyos ay nangangahulugan ng paggawa ng mabuti at pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng ating mga aksyon. Mga kapatid, tayo ay mga sugo ni Kristo. Mga kasangkapan sa kanyang mga kamay para sa pagpapalaganap ng kanyang mensahe ng pagmamahal at pagpapatawad. Sabi nga sa atin ng 2 Corinthians 5:20, Kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Amen. Imagine ninyo, tayo na nagkasala, siya pa nakikipagkaibigan at siya pa nagpapadala ng mga mensahero para ating makita, maranasan ang ating Panginoon Diyos.
Mga kapatid, ang pagiging handang kumilos para sa katwiran ng ating Panginoon ay nangangahulugan ng pagiging instrumento ng plano ng Diyos para sa kaligtasan nating lahat. Mga kapatid, tayo ay maaaring magtiwala na ang Diyos ay laging nasa ating tabi, nagbibigay ng lakas at gabay sa ating paglalakbay. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, ang talatang ito mula sa Esther 4:14 ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo maaaring manatiling tahimik sa harap ng kasamaan. Tayo ay may mga pananagutan na kumilos para sa katwiran at ang pagliligtas ay hindi automatiko. Ang Diyos ay may plano para sa atin at tayo ay maaaring maging kasangkapan ng kanyang mga kamay para sa pagliligtas ng iba. Handa ka na ba na maging kasangkapan ng Panginoon Diyos? At ngayon, sa ating pagwawakas, nais ko munang hinga ng huling pahayag ang ating partner, no? At para sa ating devotion ito, silence or salvation, mula po sa Esther 4 verse 14. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ayun nga po, gaya po ng ating napag-aralan, patuloy natin pong ipalaganap ang salita ng ating Panginoon. Lagi po tayong humingi ng guidance sa ating Panginoon. Paano ba natin to mapapalaganap? Paano ba natin ma-share sa iba? Sa pamamagitan po ng ating Panginoon, magagawa po natin yun. Sa panahon po kasi ngayon, ang dami pa pong hindi tinatanggap ang ating Panginoon bilang sila is ang ating Panginoon ng tagapagligtas. Sa pamamagitan po ng marami pong paraan, kagaya po nito sa social media, pwede po nating i-share. Kung ito pong ginagawa natin, marami po ang masisharean nito kung i-share natin, at marami din pong makakaparakinig na nasa sitwasyon na hindi maganda. Kung maririnig po nila ang salita ng ating Panginoon, hindi po natin alam, baka yun po ang way para siya ay makatanggap sa ating Panginoon. Patuloy po nating hingin sa ating Panginoon ang guidance sa pamamagitan ng Holy Spirit kung paano natin mapagtatagumpayan ang lahat ng iniuutos sa atin ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Amen. So, purihin ang ating Panginoon Diyos. At ngayon ay nais naman natin i-acknowledge ang ating mga partner, no? Via online, ang mga talagang lagi nating kasama, katuwang, mga intercessory prayer natin, no? Nag-intercessory prayer sa atin, no? Ito ay ito po yan. Yan, una po ay si Ate Lilibet Chua, yan, mula dyan sa Alamada, no? Yung aking pinsan. Siyempre, sunundan ni Pastora Fe Artillaga, yan, at ni Ate Cindy Mercado. Yan, mga pagbati, sabi nga, God's morning everyone. Yan. God's morning din sa inyong lahat, no? At sinundan din po ni Nay Edna ng Liliw, Laguna. Kasama rin natin si Ate Marta ng Bulakin, Chaong. Yan, God's morning. Blessed God's morning, everyone. Yan, mga pagbati, salamat po sa ating lahat. Nagsasama rin natin ang aking magandang nanay, si Corazon Mercado. Good morning. Kasama rin natin si Sister Marilu Andal, no? Sa Canada. Yan, God's evening nga tayo dyan, no? Yan, kasama rin natin ang aking kapatid, si Sister Caroline Mercado. Good morning. At syempre ang Ate Len, Carmelin Tanyo family. Yan, kasama rin natin si Pastora Belma ng Lucena, no? Lucena City. Yeah. Good morning. Okay, salamat po Pastora Belma sa inyong pagbati rin. Pastora Fe, yan. Kasama rin natin si Nay Winnie Patual dyan sa Villa Escudero. At si Beth Junella ng Santa Monica. Yan. Ayan, pagbati ni Nay Winnie kay Maripe, kay Lorena Patual. Yan, happy birthday pala
kay Iyana Faith, no? Patuwal, no? Happy birthday sa'yo. Happy 11th birthday. Iyana. Yan. Palain ka ng Panginoon Diyos. Patuloy kang pagpalain. Siyempre, kasama rin natin ang Kuya Chris, no? Artillaga, no? At ah, dito ay kasama rin natin si, yan, pag ano natin kay Gabriel, no? Pagbati dito. Ayan, ni Nay Winnie kay Gabriel. Dalangin, yan. Yan, pagbati rin yan, kay Mark, kay Abby, kay si Malu kasama natin. Kay Michelle, yan. Good morning. Yan. Happy birthday, Ayana Patuwal. Yan. Ayan. Mark Anthony, pagbati rin. Jerome, Julius, at syempre kasama natin from US, si Abby. Abigail daw. Good evening yata sa iyo dyan, Abby, dyan sa US. Yan, kay Louie, kay, good morning. Yan, good morning din yata. Mamati si Abby. Okay. Ipanalangin po. Ano kaya ito, Ate Marta? Ano kaya ipapanalangin? Yan, kay pagbati rin ng Kuya Chris, kay Ate Joy Santos, siyempre, kay Ate Kakay. Yan. Okay. Nawa po ay bumaba na ang sugar ni Mape. Yan. Amen. Kay Jericho Patual, Louie. Yan. Salamat sa kagalingan. Purihin, sambahin ka, Panginoon Jesus. Amen. Yan. Kagalingan para kay Kuya Chris. Aida Panay, Alona Panay, yan. Pagbati mula kay Nay Winnie, Micaela Dalangin, Nalia Dalangin, Lisel. At ito ay si DJB. Sino nga ba ito? Si Sir Dick ng, di ko lang alam kung nasa, anong airline ba ngayon anong airline ka ngayon, sir? Saang airline ka ngayon? Technical superintendent natin ng Cebu Pacific. Kasama rin natin. Yan, praise God. Sister Casey Mercado. Yan, salamat po na Winnie sa pagbati mo sa aking mga anak. Kay Casey at kay Kyle, no? Yan. Pagbati rin natin kay Kuya Jimmy Cunyo, no? Yan, pagbati din kay Ate Gloria, Benaluz, Joseph Capus, yan. Reyna Boy Capus, yan. To God be all the glory, sabi nga ni Ate Marta. Amen. Pagbati rin kay Kate, o sa Patuwal family, buong Dalangin family, ano natin. Ayan, isang karangalan po. At kasama rin natin si Papa Andrew Arnaiz, no? Kasama po namin dati yan sa ECMS. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. At ngayon, tayo ay manalangin. Grace Concebido ba? Taga dito yan sa amin. Mapagpalang umaga po sa inyo at purihin ng Diyos sa inyong buhay. Tayo po ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. At sa aming buhay ay patuloy na pinasalamatan namin dahil nakatagpo namin ang kaligtasan. At yan ay ang pangalang Kristo na sa amin ay tumubos at nagpatawad sa lahat ng aming kasalanan at kakulangan. Ang Diyos na ito, Panginoon, ang iyong nag-iisang anak na sa amin, Panginoon, ay nabayubay sa krus at upang ang kaligtasan ay aming makamit. Kaya nga, Panginoon, nais po naming bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kalakasan upang malakaran namin ang katotohanan at ang pagpapala na nagmumula lamang sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, na maging kamay at maging bahagi, Panginoon, ng liwanag na nagmumula lamang sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na magpalaganap ng iyong mabuting balita sa lahat ng sangkatauhan. Ikaw po ang aming pinupuri at pinasasalamatan at sa lahat po, Panginoon, ng may mga karamdaman na nabanggit, Panginoon. Mga pangalan, Panginoon, sa iba't ibang karamdaman, Panginoon. Kami po ay naniniwala ng kagalingan. Ganun man, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, gamitin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng ito. At patuloy, Panginoon, na maranasan namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian, at ang iyong katwiran, Panginoon, sa aming buhay. Muli, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ito, Panginoon. At dalangin din po namin sa lahat ng mga pangangailangan. Naniniwala po kami
that you provide, Lord. You are our God who provides, Panginoon. At patuloy, Panginoon, ay pinasalamat namin, Panginoon, na sa iyong katwiran, sa iyong pagpapasya, ikaw po, Panginoon, ang iyong layunin ang magbigay sa amin ng katwiran ito. Muli, maraming salamat in this I pray. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are are for Christ. Again, God's morning, everyone.